Tutuan natin sa mga salamat sa ating Panginoon. Ngayong umagang ito mga kapatid ko, kagaya ng inyong makikita sa ating TV monitor, ihanda natin at buksan natin ang ating mga Biblia. Pagkatapos ng Panginoon ay pinagpala ng Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang Santong Espiritu, Isaiah chapter 7, Isaiah kapitulo 7, talagang 10 hanggang 13. At ito po yung makikita sa ating TV monitor ngayong umagang ito. Okay? Salamat sa ating Ama na nasa sa kalangitan. Ang una ay Isaiah kapitulo 7, talatang 10 hanggang 13. At pagkatapos, ihanda rin natin ang Matthew 22:14. Matthew 22:14. Mateo 22, talatang 14. Kung atin ang naihanda mga iniibig ko ang salita na ang ating mga Biblia, inaanyayahan kong bawat isa na tayo kung lahat ay magsisipaw hindi bilang paggalang sa salita ng Panginoon. At tayo mauuna dito sa Isaiah kapitulo 7, talatang 10 hanggang 13. At ganito ang nasusulat sa wikang Tagalog sa King James Bible, magsingkaw. Verse 10. At ang Panginoon ay nagsalita uli kay Akas na nagsasabi, humingi ka sa ganang iyon ng tanda na mula sa Panginoon mong Diyos. Humingi ka maging sa kalaliman o sa kaitaasan man, o sa kaitaas sa itaas. Ngunit sinabi ni Akas, hindi ako hihingi, ni tutuksohin ko man ang Panginoon. At kanyang sinabi, dindigin ninyo ngayon o sambahayan ni David. Malit na bagay baga sa inyo ang mamagot sa mga tao na inyo rin papagurin rin ng aking Diyos. At nais kong bigyan pansin ang verses 11, 12, and 13. Sinabi ng Diyos, humingi ka sa ganang iyon ng tanda na mula sa Panginoong mong Diyos. Humingi ka maging sa kalaliman o sa kaitaasan sa itaas. Ngunit sinabi ni Akas, hindi ako hihingi, ni tutuksohin ko man ang Panginoon. At kanyang sinabi, dinggin ninyo ngayon o sambahayan ni David. Maliit na bagay ba sa inyo ang mamagod sa mga tao na inyong papagurin rin ang aking Diyos? At tayo po ililipat ngayon dito sa Matthew chapter 22 verse 14. Matthew 22:14. At ganitong nasusulat sa wikang Tagalog, magsingkaw. Ang sabi niya dito sa verse 14, sapagkat marami ang mga tinawag, tatapuat, kakaunti ang mga nahiram. Sa English Bible, for many are called, but few are chosen. At ang Diyos magpala sa pagkakabasa ng kanyang salita ngayong umaga ito. Inaanyahan ko bawat isa na tayo lahat ay magsiyuko, tayo manalangin. Dakilang Ama na nasa sangkalangitan, maraming salamat po, Ama. Nagagalak ang aming mga puso sapagkat kami iyong binubutang. Na patuloy po ninyo kami dinadalaw at tunay na ikaw ay naririto sa iyong tahanan, ang iyong pangalan ay naririto sa iyong tahanan, ang iyong Espiritu ay naririto sa iyong tahanan, at kayo po mismo ay naririto sa iyong tahanan. Na patuloy kang gumagawa at ang iyong bayan ay nagiging karanasan ng iyong pagka-Diyos sa kanilang mga buhay. Kaya naman, tanggapin mo po ang aming pasasalamat, aming dakilang Ama, Panginoong Hesus at Holy Spirit. Tanggapin po ninyo ang pagdedeklara ng aming mga puso ngayong umagang ito, that we love you, Heavenly Father, that we love you, Lord Jesus, and we love you, Holy Spirit. Salamat po, dumating na naman ang dakila at itinakdang araw upang kayo po'y aming parangalan, paglingkuran at pasalamatan sa buong kabutihan, sa buong sanglinggo. Naririto, walang sapat na pananalita ang maaaring ibigay to describe your goodness sa aming mga buhay. Ngunit sa aming makakaya, kayo po'y aming papupurihan, kayo aming pararangalan ng aming buong puso at ng aming buong kaluluwa. Ngayong umagang ito, aming dakilang Ama, patuloy mong pagpalain ang aming pakikinig sa iyong banal na salita. Ang mga kapatid na naririto, ang mga kapatid na nasa kanikan ng dako, at ang mga kapatid na wala sa anumang kadahilanan, kayo po ang nakababatid. Narito, Ama, ngayong umagang ito, ang iyong salita patuloy magtuturo sa amin kung bakit dapat namin bigyan ng malaking pagpapahalaga ang iyong pagtawag sa aming mga buhay. At salamat po, inaangkin na namin ang pagtatagumpay sa buong maghapong ito, sapagkat iyong papuri sa salamat, aming Ama, sa iyong bugtong na anak, ang Panginoong Hesus, at sa inyo po, Holy Spirit, at ang bawat isa ay magsabi ng Amen. 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 Palakpakan natin ang Diyos na Praise the Lord.
Mahal kita, kapwa at langit, sa inyong kapila, sa inyong oran, at binabati ko ito sa pag-ibig ni Kristo, Baruch Hashem, tayo po lahat ay makakaupo na. God bless you all. Praise the Lord. Ngayong umagin ito, nais ko magsalita sa paksang value your calling. Bigyang pagpapahalaga ang pagtawag ng Panginoon. Gaano kahalaga na bigyan natin ang pagpapahalaga ang pagtawag ng Panginoon? Napakalaki ng iniatag ng Panginoon, specifically ang ating Diyos Ama sa Christ the Center. Mangyayari, kung minsan titignan mo parang napakahirap baga, pero ito'y tunay na mangyayari. Magiging 1,000 ang churches ng Christ the Center na laganap tayo sa Pilipinas. At pagkatapos natin magawa ang ating trabaho sa ating sariling bansa, tayo lalabas sa iba't ibang mga bansa. Kung titignan natin ngayon, kulang ang mga manggagawa. Pero itong lahat ay inihanda na ng ating Panginoon. Halimbawa, hindi lang tayo basta magpapakilala ng salita ng kaligtasan, kundi kagaya ng sinasabi ni Archbishop, maging ang ating mga kapwa mananampalataya, meaning our kapwa born-again Christians. At ang ating mga kapwa mangangaral, sila din ay tuturuan. Alam niyo ba, kapatid ko, na pinagpala tayo ng Panginoon upang tayo makapagturo at hindi tayo tuturuan? Yes. Halimbawa, maraming churches ngayon ang kasabay nating nagsaservice, sumasamba. Pero dahil recorded ang ating service, ito'y nasa Facebook, and then later on, anytime this week, ang naging pagsasamba today ay ilalagay sa ating YouTube channel. Alam niyo ba, ang mga naaabot ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng Christ Center is very extensive. Hindi ko na kayang banggitin ng lahat, pero mga kapatid ko, lahat kayo na naaabot ng live broadcast at recorded broadcast ng Christ Center One Simons Church ngayong umagang ito, binabati namin kayong lahat. Sumayin niyo ang pagpapala ng Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos. Ang Diyos ay mabuti. Amen. Praise God. The book of Matthew chapter 28 verse 19, nasusulat doon, preach the gospel to all nations. Preach the gospel to all nations. Mayroong iniwan na bilin ng Panginoon, kailangan natin ipangaral ang ebanghelyo sa buong sangkatauhan. Pero bago tayo lalabas sa iba't ibang mga bansa, unang-una natin asikasuhin ang ating sariling bakuran, ang bansang Pilipinas. Yes. Kung titignan natin mga kapatid ko, kakaunti ang mga lingkod ng Diyos ngayon sa kasalukuyan. Pero sinabi ko, at ito'y naging aral, itong nakaraang, kung hindi ako nagkakamali, siguro 2 buwan pa lang na nakakaraan, nagkaroon tayo ng pag-aaral ng title niya 7,000. Nalungkot itong si Propeta Elias, sapagkat ang akala niya, siya na lang ang natitira na naglilingkod kay Lord. But the truth is, sinabi sa kanya ni Father God, hindi ikaw ang natitirang nag-iisa, kundi inihanda ko na ang 7,000 iba pa sa Jerusalem na aking tinawag sa aking pangalan. Kung titignan natin, kakaunti lang tayo. Kung titignan natin, kakaunti lamang ang mga qualified. Kasi sa iba, kahit sino pwedeng tatayo. Pero kung susundin natin ang standard ng banal na kasulatan, napakaselan ng paglilingkod sa ating Panginoon. Pero, alam nyo ba, lahat ng iyan ay nagsisimula sa tinatawag na pagtawag. Sabihin nga natin, pagtawag. Sa English, ito'y calling. Sa ating scriptures, kung ating muling titignan ng Matthew 22 verse 14, ganito ang nasusulat. Ang sabi niya dito sa verse 14, sapagkat marami ang mga tinawag, datapwat kakaunti ang mga nahirang. For many are called, but few are chosen. Nung araw na ating tanggapin si Kristo, kanya-kanya tayo dyan. Iba-iba yung araw na tayo na born again, nang tinanggap natin si Jesus bilang ating sariling Diyos at tagapagligtas. Yun ang araw na tinawag ka ng Panginoon. You are called. Kinatagpo tayo ng Panginoon. Hindi tayo ang nakatagpo sa Kanya, kundi si Lord ang kumatagpo sa atin. Tinawag niya tayo upang tayo maglingkod. Tinawag niya tayo upang ibahagi din ang kaligtasan na ating tinanggap sa iba't ibang mga tao, sa ating mga mahal sa buhay at sa mga kaibigan at sa kung sino pa. We were called by the Lord. Pero hindi tayo pwedeng manatili dyan. Alam niyo kung bakit? Sapagkat ang pagiging calling ay umuwi sa pagiging hiram. Halimbawa, pinili tayo at tinawag tayo ng ating Panginoon para sa isang glorious purpose. Number 1, ang sabi ng banal na kasulatan, ipinaghanda tayo ng dulang sa sangkalangitan
At kailangan ito'y matupad sa ating mga buhay. Yes. Ipinagbilin sa akin ni Archpass, ay hindi ko maalala kung anong taon yun, pero siguro po before the pandemic na yun, bago pa mag-pandemic. Meron tayong mga kapatid, at dating kapatid, na inihatid namin sa airport sapagkat sila ay mag-migrate na sa ibang bansa. At isa lamang nang pinagbilin nitong si Archpass. At ang sabi ni Archpass, pagbilinin mo sila, bago kayo maghihiwalay sa airport, ibigay mo ang pananalitang ito. Sa wikang Kapampangan, eye, pamir, hindi kayong bangko, king banwa. Sa wikang Tagalog, huwag niyong ipamigay ang inyong upuan sa sangkalangitan. Kasi nga, ipinaghanda tayo ng dulang ng ating Panginoon. Meron tayong upuan sa sangkalangitan. Yes. Tayo ikakasal sa kanyang bugtong na anak, our Lord Jesus Christ. Sa Matthew 25, ginawa itong halimbawa, naghintay ang mga ikakasal sa lalaking ikakasal. Kapag nakarating tayo doon, kapatid ko, yaon ang tunay na pagtatagumpay. Ngunit, kung hindi natin pagbubutihan ang ating pagkakatawag dito sa lupa, hindi tayo makakarating sa ganong kalalagayan. Pag pinabayaan mo ang iyong calling, hindi mo binigyan pagpapahalaga ang pagtawag ng Panginoon, may ibang uupo sa ating upuan sa sangkalangitan. Kasi nga, ipinamigay mo eh. Napakahalaga ng tinatawag na pag-calling. Tatawag si Lord ng napakarami, pero kakaunti lang ang mapipili. At dalangin ko sa umagang ito, marami sa atin ang mapili ng ating Panginoon. Say Amen. Halimbawa, napaka-selan ng proseso ng pagtawag ng Panginoon. At higit na mas maselan, yung pagpili ng Panginoon sa mga maglilingkod sa Kanya. Recently, para mas inyong mas maunawaan ang ibig sabihin ng calling, recently, nagbilib ako sa isang membro ng Gabinete Archpass. And the name is Secretary Vince Dison. Yeah. Si Secretary Vince ay unang itinalaga sa Department of Transportation. Alam nyo, pangit ang kalalagayan ng transportasyon dito sa Pilipinas. At kapag inilagay ka sa Transportation Department, malaki ang iyong responsibility. Number one, hawak mo ang lahat ng paliparan sa buong bansa. Transportation niyan. Hawak mo ang usapan ng transportation sa sangkalupaan, which is the LTO. Hawak mo rin ang mga sasakyang pandagat because that is also transportation. Malaki yung responsibility ni Secretary Vince sa Department of Transportation. At hindi ko naman minamaliit yung mga nakaraang namuno sa DOT. Pero alam nyo, napakalaki ng ginawa niyang pagbabago sa ating bansa. Kahit ilang buwan pa lang niyang hawak ang kanyang posisyon, nakita ko, madalang lang ako manood ng balita, madalang lang ako manood ng TV, pero ramdam ko at appreciate ko yung effort ni Secretary Vince. Talagang sinikap niyang baguhin ang transportation sa ating bansa. Marami pa siyang kailangan gawin. Pero yung kaunting buwan, yung ilang buwan na nagamit niya ang Transportation Department, nakita ko ang disiplina. Alam niyo kasi, huwag kayong magdamdam sa iba na makakarinig nito, pero mahigit kalahati sa ating bansa, hindi marapat magkaroon ng driver's license. Totoo po yan. Maraming kamote sa daan. Yung iba, kamoting dutong, then kamoting gagapang. Eh ako ba, nung nanula kayo kamote, pero sana lang maging kamote kayo. Say Amen. Pero ang sinasabi ko ay ito, ipinakita niya ang disiplina. Kapag gumawa ka ng hindi tama, suspendido ka agad ng lisensya. Kapag talagang napatunayan niya hindi ka marapat, kaagad niyang ipag-uutos, i-revoke ang iyong lisensya perpetually. And when we say perpetually, ito'y panghabang buhay. Nakita ko ang pagdidisiplina ni Secretary Vince, nalungkot lang ako nang siya inalis sa Department of Transportation. Sapagkat binigyan siya ng isang mas mahalagang katungkulan ngayon ng Pangulo, which is the DPWH. Talagang nasa skandalo ngayon ng DPWH, pero pagkaupo niya, kapatid ko, talagang nilinis niya kaagad. Number one, kinansel niya ang pag-iimbestiga. Tama ang sinabi niya. Hindi natin pwedeng imbestigahan ang ating sarili. Number two, sinibak niya ang mga district at ang mga regional engineers na nakatalaga sa mga involved sa skandalong lugar. Mga kapatid ko, pagkaupo pa lamang niya, talagang gumawa na siya. Pero alam niyo ba, bago siya inilagay sa kanyang posisyon, maraming pinagpilian ng Pangulo. Maraming ipinresenta sa kanyang pangalan. Maraming inirekomenda sa kanyang pangalan. Many were called. Pero one was chosen. At yung kanyang pangalan is Secretary Vince. At proud ako sa achievement ng taong ito. At proud ako na siya ay aking kababayan sapagkat siya ay isang Kapampangan. Yes. Si Secretary Vince ay galing sa Porac, Pampanga. Siya ay isinilang sa Porac.
ang taong ito ngayon nagpapakitang gilas, hindi politiko ang kanyang style, gumagawa siya. Bakit siya napili? Upang ilagay sa ganong katutungkulan, sapagkat nakita nila siya'y marapat. Many were called, but he was eventually chosen. At nais ko sabihin sa inyo, kapatid ko, ganun din spiritually. Kung pagbutihan natin ang ating pagkakatawag, tayo ay magiging hirang ng ating Panginoon. Kasi ang pagbibigay ng malaking pagpapahalaga sa pagtawag ng Panginoon, nagsisimula yan dito sa sangkalupaan. Paano natin bibigyan ng malaking pagpapahalaga ang pagtawag ng Panginoon? Bibigyan natin ng malaking halimbawa ang naging kaso ni Gideon at ng kanyang mga kasamahan. Ihanda natin at buksan natin ang ating mga Biblia. Dito iikot ang ating pag-aaral dito sa Book of Judges, chapter 7. Ako yung samahan, buksan natin ang ating mga Biblia dito sa Book of Judges or Hukom, Kapitulo 7. At tayo magsisimula dito sa verse 1. Ganito ang nasusulat sa wikang Tagalog. Hihintayin ko ang bawat isa. Judges, nasa unang bahagi ng Old Testament. Sunod-sunod na iyan bago makarating ng Samuel. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, then Joshua, sunod-sunod na yan kapatid ko. Okay, Judges. Atin na ubang natagpuan. Okay, dito sa Book of Judges chapter 7, kayo po bang lahat ay nakakanda na? Are we ready? Okay. Ganito ang nasusulat, Judges chapter 7 verse 1, na magkagayoy si Jeroboam, siyang Gideon, at ang buong bayan na kasama niya ay bumangong maaga at umantong sa bukal ng Harod at ang kampamento ng Madian ay nasa dakong hilagaan nila sa dako paroon ng More sa Libis. So ang story nito ay umiikot sa pagtawag ng Panginoon kay Gideon. Ang isa sa pinakasikat na istorya sa Bible School ay ang istorya ni Gideon. Sapagkat kailangan alam natin ang istorya ni Gideon. Kung inyong mapapansin, malaki ang connection ni Gideon sa Christ the Center, One Silos Church. Halimbawa, dito sa pinakaharap, kung ating titignan mga kapatid ko, merong espada. Dalawa pa yung inilagay ni Archpas. Ang sabi naman ni Archpas, sa mga daughter churches, huwag na kayo maglagay ng dalawang espada. Yung inyong gawin, yung traditional naging logo ng Christ the Center. Ang unang logo kasi ng Christ the Center noon, kapatid ko, ay isang espada na nakababa, nakaharap pababa. At yung isa naman ay isang sulo or ilawan na nagliliyab. Kaya yung ginawa kong design sa mga daughter churches, isang espada na nakaharap pababa, kagaya nito, at isang sulo na nakataas naman at nagliliyab. So nilagyan namin ng ilaw na parang bagang tunay na apoy na gumagalaw. Kasi ang istorya ni Gideon at ang kasamahan niyang 300 ay napakahalaga sa kasaysayan. Ang Israel, i-shortcut natin upang maging mas mabilis ang pag-aaral, sadyang napakatigas ng ulo ng Israel. At sa katigasan ng kanilang ulo, nagpapadala lagi ang Panginoon ng mga tinatawag na mananako upang sila'y parusahan. Kaya pakatandaan natin, kapag matigas ang ating ulo, kapag pinababayaan natin ang ating Panginoon, darating at darating ang palo ng Panginoon sa ating mga buhay. Yes. Amen. Yes. Kaya huwag nating huwag nating pabayaan ang pagtawag ng Panginoon sa ating mga buhay. Puyat ka, bumangon ka pa rin ng maaga upang ikaw ay makapagsamba. Say Amen. Kapag nasa church ka na, itaas mo yung kamay at ikaw ay magpuri sapagkat dakila ang ating sinasamba. Bigyang pagpapahalaga ang pagtawag ng Panginoon. Tinawag tayo mula sa kamatayan, tinawag tayo mula sa kasalanan. Bigyan natin ng malaking pagpapahalaga ang pagtawag ng ating Panginoon. Ngayon, kapag hindi natin binibigyan ng malaking pagpapahalaga ang pagtawag ni Lord, diyan magsisimulang papasok ang parusa. Mahal mo yung negosyo, magsisimulang babagsak ang iyong negosyo. Mas mahal mo yung asawa, magsisimulang darating ang mga salo at problema sa inyong mag-asawa. Mas binibigyan mo ng pagpapahalaga ang ibang mga bagay na nagpapasaya sa iyo, magsisimulang mawawala ang lahat ng iyan. At itong pinaka na nakakatakot, kapatid ko, hahanapin mo ang Panginoon, pero wala siya sapagkat siya'y nagdamdam. Always remember, si Lord marunong magdamdam. There was a time, kami po ay nagkwentuhan ng mahal na propetisa. At ito'y matagal na. Hindi na namin sasabihin kung sino ang aming pinag-usapan. May isang kapatid na nagkasala. Gumawa siya ng mabigat na pagkakasala sa harap ng Panginoon. Naging matigas ang kanyang puso, naging matigas ang kanyang ulo, naging reckless siya sa kanyang mga decisions in life. Hinagad niya masyadong mga matataas na bagay ukol dito sa lupa, kaya siya ipinahiya ng Panginoon. Kaya always remember,
ang mga nagmamalaki at hindi nagtitiwala kay Lord, ibinabagsak niya at ipinapahiya niya. Always, magtiwala tayo. Huwag natin sabihin ganitong gusto ko, kundi lagi natin sabihin, ang iyong kalooban, Panginoon, ang masunod sa aking buhay. Amen. Nahulog siya sa pagkakasala, gumawa siya ng hindi tama sa mata ng Panginoon, and it is the responsibility of the pastors at kasama dyan ng propetisa na idulog sila sa Panginoon. At ang sabi sa akin ng ating mahal na propetisa, ako'y dumudulog kay Lord, inihihingi ko siya ng kapatawaran, pero hindi sumasagot ang Panginoon. Tama po ba? Kasi nagdamdam si Lord eh. Dumarating ang pagkakataon na iyan na marunong at talagang nagdadamdam ang ating Panginoon. Kapag hindi natin binigyan ng malaking pagpapahalaga ang pagtawag ng Panginoon, narito, siya'y magdadamdam. At kapag dumating ang pagdadamdam ng ating Panginoon, kahit anong gawin natin, hindi siya makikinig sa ating pananalangin. Kaya nga nasulat sa aklat ni Propeta Isaiah, seek ye the Lord while He may be found. Hanapin mo siya hanggat siya'y malapit. Darating ang pagkakataon, kapag hindi mo siya binigyan ng pagpapahalaga sa iyong buhay, hanapin mo siya, hindi mo siya makahanap. Tumawag ka at hindi kanya pakikinggan. Kaya, bigyan natin ng malaking pagpapahalaga ang pagtawag ng Panginoon. Say Amen. Ang kasaysayan ni Gideon nagsimula sa 32,000 na sundalo. Binigay ni Lord ang Israel sa kamay ng mga mananakop, ang mga tinatawag na Madian. Itong pinakamahirap kasi sa ating bansa, ang pinakapagkain natin ay ang bigas. At ang bigas ay nanggagaling sa palay. Tayo nagtatanim at sa panahon ng anihan, ito ang ating nagiging pinakapagkain sa ating bansa. Pero sa Israel, ang kanilang pinakapagkain, hindi ang palay, hindi ang bigas, kundi ang trigo. Yung pinaka-ginagawang tinapay. Pero ito ang mahirap. Once a year na lang sila nagtatanim. Kasi nga, iisang beses lang, hindi pa uso yung patubig noon iisang beses lang ang ulan sa buong taon. Ngayon, kapag sila'y nagtanim, panahon na ng pag-ani, ito ang pinakamahirap. Darating ang mga Madianita at kukunin ang kanilang mga trigo. So, ang nangyayari sa Israel, sila'y nagkukulang ng pagkain sa buong isang taon. Ganito kahirap ang kanilang buhay. Pero sila'y tumawag at nagsisi sa kanilang pagkakasala, sila ay pinakinggan ng Panginoon. Pero masakit ito. Panayan mo pa ang magkasakit ka. Panayan mo pa awarin mo barog ka, bayo ka lumapit at magsisi kay Ginoo. Huwag natin gawin ang mga bagay na iyan. Say Amen. Huwag natin gayahin ang kanilang pagkakamali. Amen. Ngayon, ipinadala ni Lord itong si Gideon. Itong si Gideon, may kasama siya. Mga sundalo ng Israel. Actually, kukunti lang Kasi sa panahon ni Haring David at sa panahon ng ilang mga characters in the Bible, ang mga sundalo ng Huda, halimbawa, ang Huda pa lang, kalahating milyon na ang kanyang mga hukbong sandatahan. Ganun karami. Huda pa lang yan. 12 tribo yan. Talagang milyones ang bilang ng mga sundalo ng Israel. Itong si Gideon, kakaunti lang. 32,000. Pero kahit 32,000 lang sila, ang sabi ni Lord, marami pa yan. Ang sabi ni Lord, aalisin ko sapagkat baka sabihin nila, sila'y nagtagumpay sapagkat kayo'y marami. Tignan natin ang istorya. Dito sa verse 2, sinabi ng Panginoon kay Gideon, ang bayang kasama mo ay totoong marami sa akin upang aking ibigay ang mga Madianita sa kanilang kamay. Baka ang Israel ay magmalaki laban sa akin, sabihin ang aking sariling kamay ang nagligtas sa akin. Bakit kaya sinabi ito ni Lord? Sapagkat alam niya ang mangyayari. Alam ni Lord ang bukas. Alam ni Lord ang kahinaan ng maraming mga tao at kasama diyan ng Israel. Ano ang kanilang kahinaan? Nagmamalaki sila kapag sila'y nagtatagumpay na. Yan ang huwag natin gagawin sa ating mga buhay. Say Amen. Amen. Kapag ikaw ay wala pa, kapag ikaw ay dukha pa, you love your pastor, you respect your pastor, ginagalang mo ang mga kapatiran even in the church. Ang pagkakamali ng marami kapag sila'y nagsimulang umangat sa kabuhayan, kapag sila'y nagsimulang yumaman, kapag sila'y nagsimulang umangat, nagmamalaki na sa kanilang mga pastors. Nagagawa nilang magbanta na sinasabi nilang, ako'y nagdamdam sa aral, pastor, at ako po'y aalis na. Huwag natin gagawin ang mga bagay na yan, mga kapatid ko. Huwag natin gagawin ang mga bagay na alam natin mali, sapagkat ito'y gagawin ng Israel. Kaya ang sinabi ng Panginoon kay Gideon, narito, babawasan ko ang 32,000 mong sundalo, sapagkat baka magmalaki sila. So anong unang ginawa ng Panginoon? Uulitin ko, ang 32,000, ito ang mga tinawag. They were called. 32,000 ang tinawag sa buong Israel upang ilaban sa mga Madianita.
At ang unang ginawa ng Panginoon ay ito, verse 3. Kaya't kayo yumaon ka, ay pagtawag mo sa mga pakinig ng bayan na iyong sabihin, sino mang matatakutin at mapanginig ay bumalik at kumikit mula sa bundok ng Galaad at bumalik sa bayan ng 22,000 at naiwan ang 10,000. Uulitin ko, sino mang matatakutin at mapanginig, bumalik at kumikit mula sa bundok ng Galaad at bumalik sa bayan 22,000 at naiwan ang 10,000. Ilan ang tinawag ng Panginoon? How many were called? 32,000 na sundalo. Isang salita pa lang. Ang sabi ni Lord Gideon, magsalita ka sa kanilang pakinig. At sabihin mo, lahat ng matatakutin at lahat ng mapanginig. Sabihin mo, magsiuwi na. Kabiro din minulit, 22,000 lang. Mahigit sa kalahati kaagad ang nagsipag-alisan. Meaning, majority sa kanila, matatakutin at mapanginig. Alam nyo, normal sa ating lahat ng tao ang dadaan sa punto na tayo matatakot at manginginig. Ano ba yung mga pwedeng tumakot sa atin at magpanginig sa atin? Halimbawa, ako. Kapag ako hinabol ng aso, matatakot ako at ako'y manginginig. At alam ko, wala pang taong hindi natatakot kapag ito'y hinahabol ng aso. Amen? Nagamitas ka daya, magkakinti ka doon. Kasi that is normal. Normal iyan kapag hinahabol ka ng aso. Pero may mga certain na bagay, lalo na, ang usapan ay ang spiritual life at ang ministry, bawal sa atin ang pagiging matatakutin. Kapag tinawag ka ni Lord, bawal kang matakot sa kung sino man. Kaya iyan ay iyong asawa, kaya iyan ay iyong financial, kung yan ang sumusuporta sa iyo, sa iyong kabuhayan, huwag kang matakot, kapatid ko. Kapag alam mong mali ang nangyayari, buksan mo ang iyong bibig. Kasi napansin ko, maraming Kristiyano, sila'y tinawag ni Lord. Bilang mga nangangaral, and nasa ministry na kami nasa ministry na ako for the past 18 years at magiging 19 years na this coming December 21, malapit ng magdalawang dekada. Alam namin ni Arch pa sa mga bagay na yan kung sino ang may pagtawag ng Panginoon. Alam namin na may calling ng ibang mga kapatiran, yun nga lang, hindi nila binibigyan ng malaking pagpapahalaga. Sinisira nila ang pagtawag ng Panginoon. At isa sa paraan upang masira mo ang pagtawag ng Panginoon, ikaw ay takot kung kanino dumadaan at dumadating ang iyong kabuhayan. Mali iyan. Halimbawa, pagkakamali ng mga maraming sa unang naglingkod kay Lord, takot sila sa kanilang asawa. Hindi po pwede sa crisis center. Bawal na bawal sa atin ang maging takot sa ating asawa, maliban na lang sa ibang mga bagay. Pero lalo na kung yan ay usapang spiritual, kapatid ko, hindi po pwede ang bagay na yan. Bilang mga tinawag ng Panginoon, kung tayo'y nagnanasa na makapaglingkod sa Kanya, kailangan, number one, itanim natin sa ating mga puso, iisa ang ating kinatatakutan. Ito ay ang ating Panginoon. At may tinatawag na holy fear. Sabihin nga natin, holy fear. Ito sa Tagalog ay tinatawag na banal na takot. Malaki ang ating takot sa Panginoon. Aside kay Lord, wala na tayong ibang kinatatakutan. Ang ating mga pastor, iginagalang natin. Pero si Lord, deserve niya ang tinatawag na banal na takot. May mga hindi nagtagumpay sa ministry because takot sila sa kanilang mga asawa. Kapag sinabi ng kanilang misis, ganito ang gagawin, ganito ang kanilang gagawin. May mga gustong maging pastor, pero sapagkat yung kanilang kabuhayan, umaasa sila sa iba, nangyayari, hindi sila makapagsalita, takot sila. Alam nyo, ito ang ayaw ko at kinatatakutan ko. Kapag ang ilang pamilya ay tinutulungan at tumatanggap ng ayuda from abroad, ang kanilang faith, wala na kay Lord. Hindi man nila alam iyan. Hindi alam iyan ng marami, pero yung kanilang faith, nasa abroad na. Kapag sinabi ng abroad, puputulin ko ng tulong ko sa inyo, ang ayuda ko sa inyo, kapag naramdaman mo ang takot, makanamutan na ibig sabihin, kulang ang iyong pananampalataya. Yun ang isang palatandaan. Hindi ka kay Lord umaasa. Yung pagtawag niya sa iyo, hindi mo binigyan ng malaking pagpapahalaga. Ako meron akong kakilalang ganyan. Dahil hindi itinuro sa kanyang anak ang banal na takot, narito, lumaki sa kayabangan ang kanyang anak. Halimbawa, kapag isang palatandaan na mayabang ng kanyang anak, nagagawa nilang sabihin ng ganitong bagay. Kasi, ang nagdidesisyon ay ang abroad. Kahit alam mong mali na ikaw ay sasali sa isang basketball tournament, kung yan ay sa panahon ng fiesta, at alam natin, bawal sa atin ang fiesta, amen?
Hindi ipinahihintulot sa atin yan bilang mga mananampalataya. Sapagkat hindi tayo mga Christian, no? Amen? Sila kasi Christian, no? Yung tiyan nila ang pinakamahalaga. Pero tayo hindi. Kristiyano tayo. Ibig sabihin, tagasunod tayo ng Kristo. Kapag ayaw nila, huwag ka sasali sa basketball. Kasi panahon nito ng fiesta. Related sa fiesta, ang ginagawa ng basketball tournament. Tatawag nito ang abroad. Sasabihin nila, gusto niya. Kapag pinayagan mo, niwawalang kabuluhan mo ang pagtawag ng Panginoon sa iyo. At dito pumapasok ang kayabangan, natututong magkamali ang mga bata. Darating sa punto na sasabihin ng mga bata sa kanilang paglaki, kapag hindi nyo ako pinayagan na sumama, isusumbong kayo sa abroad. Ayan. Kapag ganito na ang pananalita ng bata, ibig sabihin, wala na sa kanya ang Panginoon. At wala na rin sa iyo ang pagtawag ng Panginoon. Kasi sarili mong pamilya, hindi mo na kaya i-manage. Imagine, anak mo lang yan, pero pinagbabantaan ka na. Bakit? Kasi ikaw mismo, sinimulan mo ang iyong tiwala nasa abroad. Kaya ang anak mo, yung kanyang respeto at pagkilala, nasa abroad na rin. Nangyayari mga bagay na yan. Gusto kang tawagin ni Lord, gusto kanyang gawin hirang, pero sinira mong yung pagkatawag. Mali ang bagay na yan. Matatakutin ka. At sinabi dito sa ating binabasa, kaagad, sa 32,000 na tinawag ng Panginoon, 22,000 kaagad ang nawala because sila'y matatakutin. Ayaw ni Lord ang isang matatakutin Kristiyano. Say Amen. Amen. Marami kang kinatatakutan. Takot akong mawalan ng trabaho. Takot akong bumagsak ang aking negosyo. Pero bakit hindi tayo natatakot ng lubusan sa ating Panginoon? Because kung takot tayo kay Lord, handa natin iwan ang lahat ng bagay para sa ating Panginoon. Say Amen. Amen. Ngunit, nang mawala ang 22,000, imagine, majority na wala. Yung natiray 10,000 na lamang, hindi pa satisfied ang Panginoon. Hindi pa siya satisfied. Kaya ang sabi niya, bawasan pa natin. Yung unang tinanggal ni Lord, yung matatakutin. Ngayon, tignan natin, sino ang mga tinanggal muli ng ating Panginoon? Dito sa verse 7, sa gayon kanyang inilusong ang bayan, o dito muna tayo sa verse 4, sinabi ng Panginoon kay Gideon, ang bayan ay totoong marami pa. Palusungin mo sila sa tubig at dooy aking susubukin sila sa iyo. At mangyayari na sino mong aking sabihin sa iyo na ito'y sumama sa iyo, iyon ang sasama sa iyo. At ang sino mong sabihin ko sa iyo, ito'y huwag sumama sa iyo, iyo'y huwag sumama sa iyo. Ang bilin ni Lord ay ito, ganito ang gawin natin. So 10,000 na lang ang natitira. Subukin pa natin sila muli. Yung sasabihin kung sasama sa iyo sa pakikipagbaka, sila lamang ang isasama mo. Huwag kang mag-question, Gideon. Pero pag sinabi mong ang mga ito, huwag mong isasama, talagang hindi sila marapat sumama. So lahat ng pasya ay nanggagaling pa rin sa Panginoon. Amen. Napag-usapan natin ang pagpapasya, kapatid ko. At ang itong verse 4 kasi, laging nababanggit yung salitang pagsama at huwag mong isasama. Tuturuan ko kayo hinggil sa pangangalaga sa pagtawag ng Panginoon. Kapag tinawag tayo ng Panginoon, ayon dito sa verse 4, malaki ang expectation ni Lord sa atin. Say Amen. Kasi ang Panginoon hindi tatawag sa walang kabuluhan. Kapag tinawag ka ng Panginoon at tayong lahat ay naririto ngayon, ibig sabihin, may calling tayo. Kailangan gawin natin ang pagtawag sa atin ng ating Panginoon. Hindi kanya pipiliin kung alam niyang wala siyang magagan, kung wala siyang makukuhang pakinabang. Pero bakit tayo nandito? Ibig sabihin, nag-i-expect si Lord. May magagawa tayo para sa Kanya. At isa sa paraan upang bigyang pagpapahalaga ang pagtawag ng Panginoon or value your calling ay ito. Dakila ang Diyos na sa atin tumawag. Say Amen. Amen. At kung dakila ang tumawag sa atin, kailangan maging dakila rin tayo sa Kanyang harapan. Hindi po pwedeng dakila ang tumawag, pero tayo na Kanyang tinawag, mababa ang ating pag-iisip. Dakila ang kaisipan ng Panginoon, maging dakila rin tayo. Halimbawa, bibigyan ko kayo ng direct example. Ayaw ni Lord ang mababang kaisipan. Sabihin na natin, ayaw ng Panginoon ang mababang kaisipan. Amen? Kasi dakila ang tumawag sa atin. Sa ibang church ng Christ the Center, ito ay totoong nangyari. May mga kapatiran tayo na mahilig mag-samji or samgyupsal. Kahit 10 oras na, alas 10 na ng gabi, kapag ang magkakaibigan nagutom, lalabas po yan. Sa lugar nila, kaagad nagsasara ang mga restaurant. So,
kahit malayo, bibiyahe sila ng car. Minsan, kapag tapad sila magluto o pagod sila sa trabaho, hindi sila nakapagluto, yayayain ng kanilang mga kasama, sila ilalabas upang makapag-samji. Ngayon, it is normal para sa atin na mamili tayo ng ating mga kasama. Normal lang po yun. Hindi mo naman pwede isama ang buong iglesia. Hindi po pwede ang ganung bagay. Halimbawa, kapag lumalabas sila, may mga nagdadamdam pala. At sinasabi ng iba na nagdadamdam, bakit sila lang? Bakit hindi ako sinasama? So ngayon, nagkaroon ng usap-usapan sa mga bagay na yan, nagkaroon ng pagdadamdam, pagkakampihan, at nang makarating ito sa akin, sila'y pinuntahan ko at kinorek ko sa kanilang mga pagkakamali. Number 1, ang sabi ko sa kanila ay ito, bakit kayo naiinggit? Kung gusto niyo kumain sa labas, di lumabas din kayo kung nagbabawal sa inyo. Ikalawa, walang obligasyon ng sino man na isama kayo, sabi ko. Karapatan ng sino man ang pumili ng kanyang gustong makakasama. Yes. Totoo yan. Kasi kapag nagdadamdam ka, pag hindi ka sinasama, sabi ko, masyado namang mababang kaisipan niya. Alam niyo ba mga kapatid, maging si Lord, meron siyang tinatawag na inner circle. Kung babasahin mo ang buong aklat ng Matthew, Mark, Luke, and John, may hindi nawawala sa tabi ni Lord. Sino sila? Peter, James, and John. Saan man hahayo si Lord, kasama niya ang tatlong ito. Ang tatlong ito, lagi niyang kasama, no palakon yung kanyang sipin. Lagi niyang kasama. Pero yung iba, sinasabihan niya, Bartolome, Nathaniel, umayo kayo, bumili kayo ng ating makakain, munta ko mamalengke kayo at magluto kayo kaya rin may malengke. Ganun sila. Utusan. Sabihin niya kina Mateo, mangaral kayo, pumunta kayo sa dakong iyaon, dala-dalawa kayo. Pero itong si Peter, James, and John, laging nasa tabi ng ating Panginoon, hindi umaalis, laging kasama, saan man siya pupunta. Hindi naman pwede magtampo itong iba. Hindi naman pwede sabihin ni Nathaniel, hindi pwede sabihin ni Pedro, bakit di Peter, James, and John nila mama ko, ilan ang paborito ng Lord? Tamo, makanano, tamo. Hindi po pwede yung ganun eh. Kaya ang sabi ko sa kanila, pwede naman kayo kumain sa labas. Pero huwag niyong pilitin ang iba na isama kayo, sabi ko, dahil karapatan ng sino man ang magsama ng kanyang gustong isama. Kasi ang hirap, isasama mo yung hindi mo talaga kaibigan, isasama mo yung hindi mo talaga ka-close. Kapag kayo nasa sasakyan, hindi kayo makapag-usap. Kasi hindi kayo close hindi ka rin magiging masaya. Halimbawa, nitong nakaraang, anong araw ba ito? Nitong nakaraang Webis ba yun? Sinabi sa akin ng isang kapatid sa SOM, pasa niya, yung ipinangako ko po sa inyo, kung available kayo sa Thursday, tuloy na natin, ang sabi niya. Sige, sabi ko. Sakto, sabi ko. Medyo gusto ko munang mag-relax, ang sabi ko. Medyo may hindi ka niya Ma'am Lay. Kasi, si Ma'am Lay kasi masaya kapag walang pasok eh. At kapag gusto mo masaya yan, lalabas eh. Nefo. At mag-shopping. Pero sa kanya na galing. Totoo naman eh. Ano nakapagpapasaya sa mga kababaihan? Shopping. Ano nakapagpapasaya sa mga boys? Hardware. Totoo yan. Kapag nasa Wilcon ka, ang saya-saya mo. Yun ang pinaka-toy kingdom mo eh. Yung mga Wilcon at Ace Hardware. Ngayon, ang sabi sa akin ng isang kapatid, pasa niya, kung sa Thursday, available po kayo, magkape tayo niya. Sige, sabi ko, sakto sabi ko, 3 linggo na akong puyan. 3 linggo na akong, kasi po this past 3 weeks, binawi ko yung lahat ng mga delay sa YouTube ng church. Madaling araw na ako natutulog. And then, laging umaalis sa ministry. So, naging very busy yung past few weeks ko. Hindi ako nagre-rest day. Actually, yung mga pastor, wala naman po talagang day off eh. Wala kaming day off. Itinuturing lang namin rest day ang Monday. Kasi nga, puyat. Doon namin binabawi ang aming puyat. Ako, kanina natulog ako, alas 3 ng madaling araw. And then, pagka alas 6, 3 oras pa lang, babangon na. So, binabawi namin ang lahat ng yan kapag Monday, yun ang aming rest day. Pero there is no day off. So, wala akong naging rest day this past few weeks. Talagang buong linggo, very busy. Ngayon, sabi ko sa kanya, sige, sa Thursday, aalisin ko lahat ng schedule ko para makapag-relax ako, sabi ko. Nung pinuntahan niya ako, ang sabi ng kapatid, saan niyo po gusto magkape? Tinanong ako eh. So, anong isasagot ko?
Kung saan ako masaya. O sabi niya, saan niyo po gusto magkape? Sa Starbucks po. Sabi ko, ayoko na sa Starbucks. Nakakasawa na. Saan niyo po gusto magkape? Gusto ko yung maraming halaman, sabi ko. Gusto ko yung malamig ang panahon. Gusto ko yung may terrace na tumutulo ang patak ng ulan. Talagang marelax ako kapag ganyan ang paligid ko, sabi ko. So, saan niyo po gusto magkape, Pastor? Sa Itogon, sabi ko. Sa kasawa niya. Awa. Sa Itogon. Sa Cafe Stella sa Itogon. Dati St. Benguet. Pagdating mo ng Baguio, 23 minutes, nandun ka na sa Itogon. Malapit na. So, doon niyo po gusto, Pastor, niya. Doon ko gusto kasi doon ako marirelax. Sige po, Pastor, niya. Sino pong isasama natin? Sabi ko, huwag tayo magsama, sabi ko. Kasi nga, gusto ko lumabas, gusto ko mag-relax, gusto ko magpahinga, gusto ko tahimik. Kapag marami tayo, maingay. Kapag marami tayo, sabi ko, marami akong iniintindi. So, ayoko yun ang sabi ko, hindi ako makapagre-relax. Sige, 3 na lang po tayo, niya. Pero, pagdating namin doon, hindi nakuha ang gusto ko, nakapaligid ng mga pine tree, tahimik, walang sasakyan, tumutulo ang ulan sa tabi ng terrace, nakapag-relax ako ng gusto. Kami lang. 3 lang kami. Pero, ang sabi niya sa akin, Pas, hindi kaya magdamdam niya ng iba nating kasamahan natin? Hindi mo kaya magdamdam sa atin ng ibang member ng School of Ministry kasi hindi natin sila isinama? At ang sabi ko ito, kung ganyan ang ating pag-iisip, mali iyan ang sabi ko. Hindi naman tayo nabubuhay para sa iba ang sabi ko. Hindi tayo obligado na isama silang lahat. At yan ang sinabi ko doon sa isang kapatiran na nagtatampo sapagkat hindi siya sinasama. Ang sabi ko, lumalabas sila bilang grupo sapagkat sila ang close. Hindi ka talaga nila kasamahan kasi hindi mo inayos ang pag-uugali mo. Sana kung naging mabait ka, sana kung naging totoo kang Kristiyano, sana naging mapaglingkod ka, sana kung hindi ka mapakyalan, inalis mo yung ugali mong yun, di sana close ka sa kanila, sinasama kanila. Pero nasa yung pagkakamali, kaya hindi ka nila isinasama. O ngayon, ganito ang gawin natin, ang sabi ko, yayayain ka nilang sasama. Ang tanong, may panggastos ka ba? Kasi ganyan ang mga lumalabas Kapag lumabas ka, kaya magsambita mo. Magsambita tayo. May 500 ka? Meron. Wala rin kasama ka. O ikaw, isasama ka nila. Tanungin kita ngayon. O? KKB. Opo, kanya-kanyang bayad. O ikaw, isasama ka nila ngayon. Tanungin kita, may pambayad ka? Nakagulat. O ba't ka nagdadamdam? Ang sabi ko, wala ka naman pala. Anong gusto mo? Ilibre ka nila. So, ang dating, gusto mo lang palang maging pabigat. Mali yan, kapatid ko. Baguhin mo yung sarili. Mali yan, ganyan. Hindi po pwede yan. Ang ganyang pag-uugali, mababang kaisipan, ang sabi ko. Pag tinawag tayo ng Lord, ng ating Panginoon, dakila, mataas ang kanyang kaisipan, dakila ang kanyang pagka-Diyos, gusto ni Lord, maging mataas din ang ating pag-iisip, maging dakila tayo sa kanyang harapan. Bawal ang mababang pag-iisip. Amen? Kaya nga sinabi yan ni Lord kay Gideon, ang sasabihin kong isasama mo, isama mo. Ang mga sasabihin kong huwag mong isama, huwag mong isama. Ibig sabihin, yung gusto lang ni Lord na marapat. At nagsimula ang verse 5. Ang sabi kasi ng verse 5 ay ganito, sa gayo'y kanyang inilusong ang bayan sa tubig. At sinabi ng Panginoon kay Gideon, bawat humingod ng tubig sa kanyang dila, gaya ng paghimod ng aso, ay inyong ihiwalay. Gayon din ang bawat yung kong lumuhod upang uminom. 6. At ang bilang ng mga humimod na inilalagay ang kanilang kamay sa kanilang bibig ay 300 lalaki. Ngunit ang buong labis ng bayan ay yumukong lumuhod upang uminom ng tubig. At sinabi ng Panginoon kay Gideon, sa pamamagitan ng 300 lalaki na humimod ay ililigtas ko kayo at ibibigay ko ang mga Madyanita sa iyong kamay at pabayaan mong ang buong bayan na yumaon bawat isa sa kani-kanyang dako. So nakita ni Lord, ang mga humimod, lumuhod at uminom na kagaya ng aso, yung talagang inilapit ng kanilang mukha sa tubig at uminom ng harapan sa tubig, yung talagang ibinaba ng kanilang mukha. Sinabi ni Lord, lahat ng yan ay magsisiuwi. Pero yung kumuha ng tubig sa kanilang mga palad at uminom sa pamamagitan ng kanilang palad, sila lang ang iyong makakasama. At ito ang nangyari. Yung 10,000 ang uminom sa pamamagitan ng kanilang palad, 300. At yung 9,700, sila ay naging kagaya ng mga aso. At ang sabi ni Lord kay Gideon, sila ay pauwiin mo. Kung paano magmamasdan natin,
Itong mga aso na ginawang halimbawa ni Lord, ito yung mga walang dignidad. Kaya nga, in the ministry, napakahalaga na kapag kayo tinawag ng Panginoon, bigyan mo ng malaking pagpapahalaga ang kanyang pagtawag. Bibigyan natin ng one by one example ang lahat ng iyan mamaya. Pero pagmasdan nyo, kapatid ko, how many were called? 32,000. Ilan ang pinauwi sa 32,000? 31,700. Out of 32,000 na called or tinawag, 300 were chosen. Kaya nga totoo yung nasulat. Many were called, but few were chosen. Talagang few, ang 300. Kung titignan mo, 32,000 versus 300, wala mang 10%, it could be 9 or 8% lang. So yung 91 or 92%, pinauwi ng Panginoon. Yung iba, matatakotin, majority of them. Yung ikalawang pinaalis ng Panginoon, hindi nila binigyan dignidad ang kanilang sarili sa pagkakatawag nila upang ipagtanggol ang Israel. Ngayon, sa kakaunting ito, kung inyong babasahin ang buong chapter 7 at ang chapter 8, nagtagumpay ang Israel. 300 lang sila, oo, pero kasama nila ang Panginoon, sila'y naging marapat. Ngayon, pagmasdan niyo ang bagay nito, kapatid ko, pinaikutan nila ang kampamento ng mga Madianita. At nang kanilang mapaikot, ang hawak-hawak lang nila, hindi man sila humawak talaga ng tabak eh. Ang unang hawak-hawak nila, yung kanilang mga trumpeta or pakaka. Pagkatapos dito sa kabila, yung hawak-hawak nila, yung mga banga. At yung banga sa loob, nandoon yung sulo. Kaya nga yung isa espada, yung isa sulo eh. Pagkatapos ng kanilang sabay-sabay na patulugin ang kanilang mga pakaka, isinigaw nila ang tabak ng Panginoon at ni Gideon. Kaya nga may tabak tayo eh. Pero kung pagmamasdan ninyo, kapatid ko, ito'y nakababa na. Alam niyo bakit? Sapagkat tinapos na ni Lord ang digmaan. It is finished. Kaya nakaharap na pababa. Pero yung sulo o yung ilawan, nananatiling nakatayo, nananatiling nagliliyab, nang basagin nila ang kanilang mga banga, lumitaw ang mga ilawan, at pagkatapos, ibinagsak ang kampamento ng mga Madianita. Huwag mong titignan ng iyong bilang, huwag mong titignan ng iyong kakayahan. Huwag natin titignan ng ating kalalagayan ngayon. Dahil ang gagawin ng Panginoon sa ating buhay at sa Christ Himself. Say, Amen! Dahil ang kanyang pagtawag. Amen! Pero paano mo bibigyan ng malaking pagpapahalaga ang iyong calling? Kasi ang sabi ng ating title, value your calling. O, tingnan natin. Magkaroon ka ng dignidad. Itong mga pinauwing ikalawa, wala silang dignidad eh. Ang isa sa nagpakita ng dignidad pagdating sa ministeryo at pagtawag ng Panginoon ay walang iba, kundi ang ating ninuno. Sino bang ating ninuno? Si Amang Abraham. Itong si Amang Abraham sa Book of Genesis, itong pinakauna, isulat po ninyo, babanggitin ko na lang ang istorya. Genesis chapter 14, verses 21 hanggang 23. Isulat natin, hindi ko kwento ko ang istorya. Genesis chapter 14, verses 21 hanggang 23. Ang istoryang iyan, diyan sa Genesis chapter 14, ipinakita ni Abraham na binigyan niya ng dignidad ang pagtawag sa kanya ng Panginoon. Alam niyo kung paano? Hindi siya nagmukhang pera. Kinidnap ang kanyang pamangkin, itong si Lot. Pagkatapos, ni-rescue niya. Pagkatapos na ma-rescue itong si Lot, kasama niya ang hari ng Sodom, nang sila'y magkaharap sa harap ni Melchizedek, itong si Abraham, nag-ikapo kay Melchizedek. Ngayon, nang dumating itong hari ng Sodom, hindi nabanggit ang kanyang pangalan, sinabi ng hari ng Sodom, kukunin ko ang mga akin, kukunin ko ang mga tao, pero yung kayamanan sa iyo. Yung ginto, iyo. Lahat ng mga ginto mong kayamanan, iyo niya. Pero itong siya mga Abraham, hindi nagkandara pa pagdating sa salapi. Yan ang kinababagsak ng maraming mananampalataya. Pag nakaharap na ang salapi, nawawala ka din ng pagiging Kristiyano. For example, sinabi niya mga Abraham, itinaas ko ang aking kamaya niya. At ako'y sumumpa sa harap ng Panginoon na hindi ako kukuha ng anumang kayamanan na galing sa iyo. Baka iyong sabihin, iyong pinayaman ako. Pansinin ninyo itong siya mga Abraham, kabaliktaran ng maraming mga ngayon. You are called to preach the gospel.
Pero ang nangyari, nawalan ka pa ng dignidad, hindi mo binigyan ng value ang iyong calling dahil lamang sa pera, kahit gaano pakalaki yan o kahit gaano kaliit yan, sinira nila, hinamak nila ang pagtawag ng Panginoon, nakalulungkot. Huwag tayong mahulog pagdating sa kanyang bagay. Kahit nakaharap na. Itong si Archpas, nangyari sa kanya iyan. Pinuntahan siya. Bibigyan ka namin ng suporta. It could be allowance, sasakyan, papag-aralin ng mga anak. Sa panahon yun talagang napakahirap ng pag-aaral. Kung walang kakayahan, talagang halos hindi makapag-aral ang mga bata. Kaya mabalik yung mga bata ngayon eh. Pero itong si Amang Abraham, may dignidad. Ibibigay sa iyo ang ginto. Pero tinanggihan niya. Hindi niya tinignan, kundi ang kinilala niya, ang Panginoon ang siyang magbibigay sa akin ng pagpapala. Hindi ang kapwa-tao ko. Kayo, na kanino ang inyong tiwala, kapatid ko? Huwag natin ilagak ang ating tiwala sa ating kabuhayan. Huwag natin ilagay ang ating tiwala sa mga taong tumutulong sa atin upang tayo manatili sa pagkakaroon ng trabaho. Oo, ginagamit sila. Sometimes, hindi mo maiwasan yan. Baka yung mga ibang nakikinig, sasabihin nila, ako po nakapagtatrabaho ngayon as a JO sa government because meron kaming connection, meron kaming backer. Oo, ginagamit sila para magkaroon na ng trabaho. Pero huwag mong ilalagay ang tiwala mo sa kanila. Ang Panginoon ang marapat pa rin pagtiwalaan. Amen! Sapagkat siya ang ating pag-asa. Kaya sinabi ni Abraham, ang Panginoon ang siyang magpapala sa akin. At alam niya, hindi ako kukuha ni kaunting kusing mula sa iyo. Kaya ba natin gawin ang bagay nito? Na hindi tayo mahuhulog? Kasi kapag nahulog ka sa salapi, hindi mo binigyan ng dignidad at hindi mo pinangalagaan ang pagtawag ng Panginoon. Ikalawa, guard your calling. Anong ibig sabihin ng guard your calling? Bantayan mo. Bigyan mo ng tinatawag na pagpapahalaga, treasure and cherish your calling. Kapag sinabing guard your calling, ibig sabihin, kapatid ko, kung hindi mo pinagbutihan, kung hindi mo pinangalagaan, iba ang pagbibigyan ng Panginoon sa iyong pagkakatawag. Yes! Nangyayari yan. May nasusulat lang in the Bible ang sabi niya, hindi nagbabago ang pagtawag ng Panginoon. Ang ibig sabihin noon, unang-una sa Israel. Tinawag ni Lord ang Israel at hindi iyon nagbabago. Pero tayo, as Christians, each and every one of us, lahat tayo may calling. Ako, may calling ako as a preacher. Kung hindi ko iingatan, kung hindi ko pangangalagaan, kung hindi ko pagpuputihan, aalisin ito ng Lord sa akin at ibibigay sa iba. Kaya nga, ang sabi niya, guard your calling. Nangyari iyan sa pinakaunang hari ng Israel, itong si Saul. At nangyari din sa ikalawang hari ng Israel, ang kahinili niya, si David. Hindi ba ditong nakaraang linggo, last Sunday? Ako ba nangaral dito last Sunday? Oo, ano po? Pastor, nagpailalim pa si Pastor. Po? Pinuntahan ng mga Koreano, nagpailalim pa siya. Sino po? Si Pastor. Kayo po? Ay, hindi po. Tuloy mo po. Tuloy ko. Kasi God viewer. Oo, kasi ako yung maliit pa nun. Ako'y grade school, pero nakita ko ito. Siya pinuntahan at inoferan kasi ito it's part of history. Yung bahay namin noon sa LNS, kapag nakita mo, nakita mo yung mga litrato, yung mga kisame, nahuhulog. Kasi yung kisame namin doon, yung pang blackboard po, hindi yung kagaya niyan, natutuklap lang, yun, bumabagsak ng buo. Talagang kawawa yung bahay, lumang-luma. Buksan mo yung cabinet sa kusina, di ba? Mga nakatira, ipis. Kawawa yung facility ng bahay na yun. Yun ang panahon ng paghubog ni Lord. Talagang titignan niya kung pangangalagaan mo yung pagtawag. Kasi kung mahina ka, masatras ka nasa panahon ka pa ng kagipitan. Nasa panahon ka ng pangangailangan. Pagkatapos darating ko yung tukso at sasabihin nila, pwede ka namin bigyan ng bahay, pwede ka namin suportahan sa pagkakaroon ng sasakyan, pwede namin tulungan sa pag-aaral ng iyong mga anak, college noon si Sister Marjorie, pwede namin ibigay ang pangangailangan ng church, yan, bibigyan ka namin ng templo, pero in one condition, ikaw ay mapapailalim sa management ng mga Koreano. At ang sinagot ni Archpas, alam niyo kung ano? Ang tinagot ni Archpas, ang sabi niya, sino ba ang inyong Diyos? At sa tingin ninyo, sino ang aking Diyos? At ang sagot ng isa sa kanila, sabi ko na nga ba
At sila'y nagsipag-alisan na. Kasi, noon hanggang ngayon, ito'y evident, maging dito sa ating dako. Maraming mga born-again churches, kapatid ko, sila'y under sa mga Korean. Hindi ko minamasama ang lahat ng Korean, kapatid ko, pero ang pangit doon na ito, kung ano kanilang pinubutos, yun ang kanilang ginagawa. Sila nagiging aso. At yung mga nandito naman, uhaw na uhaw, tinuturuan ng mga Kristiyano na they will go to the church sapagkat may kapalit. Hindi sila pupunta sa church dahil gusto nila magsamba, pero pupunta sila sa church dahil may nakukuha silang noodles, may nakukuha silang tuwalya, may nakukuha silang suporta. Yun ang kanilang ipinupunta sa church. Some of them, nagpatayo pa ng mga eskwela. At kapag ikaw ay member ng church na ito, 50% ang off. Kapag malaki ang iyong pamilya, maraming mga bata, basta nag-a-attend kayo, active kayo sa church, 80% ang off sa iyong tuition fee. So, anong gagawin mo? Mananatili ka sa church na iyon. Iiwan mo crisis center at lilipat ka sa ganong church. Kasi makikinabang kayo. So, maraming, hindi sila naging kagaya ni Abraham. Pero si Archpas, hindi. Tinignan niya. Sa tingin nyo, sino nagpala sa inyo? At sa tingin niyo, sino magpapala sa atin? Kung siya na tinitignan niyo bilang Diyos ay nagpala sa inyo, sinasabi ko sa inyo, nauna lang kayo. Pero pagpapalain din ako ng aking Panginoon. Yes. So, hanggang sa panahon nito, mayroon palang Abraham. May lahi si Abraham. Yes. Nakagaya ni Abraham, sinabi niya, hindi ako tatanggap ni anumang bagay mula sa iyo, baka iyong sabihin, pinayaman mo ako. At ngayon sa church nito, definitely masasabi natin, walang makapagsusumbat sa atin. Walang makapagsasabi ng masama sa atin sapagkat isa lang na natin may pagmamalaki. Si Lord ang nagpala sa atin. Amen! At siya talaga ang makapagpala sa atin. Praise God! Walang makapagsasabi, kamiras kang pwesto ngayon nung iahuli ko. Pero tayong lahat, nakarating tayo sa ganitong kalalagayan because of our Heavenly Father. Amen? Why? Kasi binigyan mo ng value ang iyong calling. Ngayon, ibabalik ko doon sa sinasabi ko kanina, guard your calling. Bantayan mo. Ingatan mo. Kasi kung hindi mo iingatan ang pagtawag ng Panginoon, aalisin niya yan sa iyo at ibibigay sa iba. Maraming nakapila. Hindi tayo pwede magmalaki. Noon, sa Salapungan, mayroong isang gitarista. Kumpare niya ng Brother Ronald. Ayaw niya. Ang utos ni Archpas, turuan mong manggitara ang mga young people. Ayaw niya. Ayaw niya magturo. Alam niyo bakit gusto niya? Siya lang magaling. Gusto niya, siya lang ang bida. Ngayon, hindi na po pwede yan. Kapag nagmalaki ka in the ministry, kapatid ko, always remember, tumingin ka sa likod mo. Maraming nakapila, maraming papalit sa iyo. Hindi mo ngayon pwedeng pagmalakihan ng Panginoon. Walang sino man sa atin ang pwedeng magmalaki sa Panginoon. Hindi ako pwedeng magmalaki, papalitan ako. Hindi ka pwedeng magmalaki, papalitan ka ng ating Panginoon. Maraming nakapila. Papalitan tayo ng ating Panginoon. Halimbawa, dun sa isang pangyayari in the Bible, ang sabi niya, alam niyo ito, yung talinghaga nito, nagbigay si Lord ng 5 talento, yung isa, 2 talento, at yung isa, 1 talento. At yung pinakadulo ng talinghaga, ang sabi ni Lord ay ito, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa, at ang wala, maging ang nasa kanya, ay kukunin sa kanya. Ang isa sa tinitignan ni Lord ay ito, maging kapaki-pakinabang tayo. Halimbawa, hindi iningatan nitong si Saul ang kanyang calling. Ano ba ang calling niya? To be the first king of Israel. Tinawag siya ni Lord at ang unang bilin ni Lord ay ito, ngayon hari ka niya. Ang unang mong trabaho, ang unang mong task ay ito. Lipunin mo ang lahat ng Amalekita. Lalaki, babae, bata, at maging ang mga sumususo. Ibig sabihin, sanggol. At maging mga hayop, lipunin mo lahat. That is the first commandment. Lipunin mo lahat ng Amalekita. Pinakaunang trabaho niya, pinalpak yan. Siya naging disobedient. Itinira ko ang mga matatabang baka. Dumating kasi itong si Propeta Samuel. Ba't naririnig ko, ang tunog ng mga kawan, Kasi hindi niya pinatay. Ang sabi ni Haring Saul, itinira ko ang mga matataba, para ialay ko sa Panginoon. That is compromise. Para bagal sa'yo, gusto mo pang maparanalan si Lord, pero binabago mo ang kalooban ni Lord. Ang utos niya, lipulin mong lahat. Pero gusto mo, ikaw ang boss, ikaw ang masusunod.
So naging disobedient siya. Bakit hindi mo pinatay ang hari ng mga Amalekita? Itinira ko siyang buhay. So doon pa lang, nagsalita na kaagad ang Panginoon kay Propeta Samuel. Ang sabi niya, nagsisisi ako na aking ginawang hari, si Saul, sa sambahayan ng Israel. Tignan nyo, first day of job, unang araw ng kanyang trabaho bilang hari, kaagad nagsisi ang Panginoon, nagsisisi ako niya. The Lord repented na ginawa kong hari itong si Saul. Kasi nga, hindi niya binantayan ang kanyang calling. Kapag binabantayan mo yung calling, dapat alam mo ang isang bagay. Kapag hindi ko pinagbutihan, aalisin ito ni Lord sa akin at ibibigay sa iba. Ginawa ba ng Panginoon? Ginawa niya. Anong ginawa ni Lord? Ibinigay ang kanyang sambahayan kay David. Kaya ang naging kahalilin niya bilang hari ay si David. At may nasusulat pa nga yan doon sa ating aral last week, yung katarungan ng Diyos. Hindi ba nagkamali itong si Haring David? But that is the past. Natakpan na iyon. Pero for the sake of the teaching, nagkamali si David. Nahulog siya kay Bathsheba. Nang dumating si Propeta Nathan, sinumbatan siya. Ito ang pinasasabi ng Panginoon na niya. Hindi ba ibinigay ko sa iyo ang sambahayan ni Saul? Hindi ba ibinigay ko sa iyo ang kanyang mga asawa? So pati po pala yung mga asawa sa panahong yun, ipinapasa. Kasi sa pagkakaalam ko, Archpas, ang mga asawang hari sa unang kapanahunan talagang napakaganda. Halimbawa, itong si Reyna Vashti, dagdag sa pag-aaral, itong si Reyna Vashti sa kanyang sobrang kagandahan, ang gusto ng Haring Ahasuero, i-display siya sa lahat ng kaharian. Kapag dumarating ang ibang mga bansa at gobernador sa kanyang palasyo, gusto niya ma-display. Kasi proud ka eh. Hindi ba kapag maganda ang iyong asawa, proud ka? Lahat ng mister dito na proud sa kanilang asawa, magsabi ng amen? Wala mo? Do you proud sa inyong mga asawa? Come on, every brother. Accepted ka. Di ba kayo proud? Ulitin ko lahat ng mga lalaki na proud sa kanilang mga asawa, ipinagmamalaki ang kanilang mga misis, magsabi ng amen. Amen. Amen! Pinatawag ni Haring Ahasuero, itong si Reyna Vashti, gusto niyang i-display sa lahat ng kanyang bisitang gobernador at mga hari. Pero hindi dumating itong si Reyna Vashti. Nagmalaki siya. Kala niya, kapantay na niya ang hari porque Reyna siya. Ganyan ang pagkakamali ng ibang mga asawang babae. Masyado nilang ipinapantay ang kanilang sarili sa kanilang mga asawang lalaki. Mind you, kapatid ko, as Christians, as Bible-believing Christians, walang equality in the Bible. Absolutely wala. Ang nasusulat ay ito, ang lalaki pa rin ang magiging ulo ng sambahayan. Amen? Hindi ka pwede maging sunod-sunuran. Maliban na lang, kung usapang spiritual at mali ang mister, talagang hindi ka pwede yung sundan. Pero aside from that, in leadership, kailangan good example ang mga lalaki upang sila'y sundan ng kanilang mga asawang babae. Tinanggal sa pagiging reyna si Vashti. Tinanggal siya. At anong naging utos? Hanapin ang pinakamaganda sa buong kaharian. At ang natagpuan nila ay walang iba kundi si Reyna Esther. Kaya ang mga pinakamaganda ang ibinibigay upang maging asawa ng mga hari. Maraming asawa itong si Saul. Pero dahil hindi niya ginard, hindi niya binantayan ng kanyang calling, ang kanyang sambahayan, meaning ang kanyang pagiging hari, inilipat kay David. At ang kanyang mga asawa, ibinigay din ni Lord kay Haring David. Why? Bakit nangyari ang bagay na iyon? Kaya nung mahulog si David kay Bathsheba, doon sa 2 Samuel 12:7 and 8, ang sabi niya sa verses 7 and 8, ang sabi ni Lord sa pamamagitan ni Nathan, hindi ba't nakita mo, inilipat sa iyo ang sambahayan ni Saul? Bakit hindi mo pinangalagaan ang pagtawag ng Panginoon sa iyong buhay? Kaya nga, kailangan bantayan natin ang ating pagkakatawag. Say Amen. Mari ba ninyong sabihin sa inyong katabi, magharapan kayo, at sabihin ninyo, pangalagaan at bantayan ang ating pagkakatawag mula sa Panginoon. Ang huli, bago ko tapusin ang ating pag-aaral ngayong umaging ito, mga kapatid ko, kapag tinawag ka ng Panginoon, ibig sabihin, itinakda na niya ang lahat ng bagay. Halimbawa, pinili ni Lord itong si Moses. Dapat magtiwala ka kay Lord. Dakila ang kanyang gagawin. Sapagkat sa Panginoon, walang pagkakamali. Amen. Kapag tinawag ka niya, ilagay mo ang iyong sarili sa mataas na kaisipan.
pinili ako ng Panginoon, nag-i-expect siya sa akin. Pinili ako ng Panginoon, kailangan hindi ko siya ipahiya. Kailangan gawin ko ang aking the best. Pag pinili ako ng Panginoon, kailangan ma-impress ko siya. Kailangan hindi siya magdamdam sa akin. Yun ang dapat ating iniisip kasi dakilang tumawag sa atin eh. Kaya nga, value your calling. Nakakatakot kapag hindi mo binigyang pagpapahalaga yung pagtawag mula kay Lord. Kapatid ko, ito ba ang pagkakamali ng marami? Parang nagdududa pa. At isa sa naging pagkakamali ni Gideon, humingi pa siya ng tanda sa Panginoon. Tingnan natin sa ating scriptures. Dito sa Judges, umatras tayo ng isang page. Ang sabi niya dito sa Book of Judges, bago tayo matapos, dito sa verse 17. Judges, chapter 6, verse 17. Hihintayin ko ang bawat isa. Huwag ka nang hihingi ng tanda. Hindi ba insulto yun kay Lord? Kasi, bago natin basahin, tignan niyo ito. Hindi ba itong si Moses, parang si Saul, first day of their job, kaagad nag-init ang Panginoon sa kanila. Itong si Moses, tinawag siya ng Panginoon mula sa burning bush. At pagkatapos, sinugo siya ng Panginoon. Pero ang sabi ni Moses, bigyan mo muna ako ng spokesperson. Dapat hindi ka na humingi. Tinawag ka ng Panginoon, ibig sabihin, ikaw ang gusto niyang gamitin. At kung meron ka mang pagkukulang, mayroon ka mang kakulangan, kaya niyang tugunan. Hindi ka marunong magsalita, si Lord ang bahala. Pinili ka niya eh. Huwag mong gawing walang kabuluhan ang kanyang pagtawag. Sabi ni Moses, bigyan mo pa rin ako, Lord, ng spokesperson. Sumagot si Lord. Dapat kahit lang yun, huwag na sumagot si Lord. Sabi ni Lord, Moses, sino ba ang gumawa ng dila ng tao? Dapat nahiya ka na Lord, sorry po, nga po pala. Patawad po. Dapat ganun Pero dapat hindi ka nakarating doon sa ganung kalalagayan. Pinilit pa rin ni Moses, bigyan mo pa rin ako ng spokesperson. Ano yung nasusulat? At nag-alab ang pag-iinit ng Panginoon laban kay Moses. Ano yun? First day of job, kaagad nagalit. Malaki kaagad ang galit ng Panginoon. Kapag tinawag tayo ng Panginoon, pangalagaan natin. Ngayon, tignan nyo ito. Isa sa hindi nila ginawang tama, tinawag ni Lord si Gideon. Sabi niya, ikaw ang gagamitin ko upang mapalaya ang Israel mula sa mga Madianita. Sumagot si Gideon, bigyan mo muna ako ng tanda. Parang may tawag pa. Tignan yung verse 17. At sinabi niya sa kanya, kung ngayon nakasumpong ako ng biyaya sa iyong paningin, bigyan mo nga ako ng isang tanda na ikaw ay nakikipag-usap sa akin. Humingi pa sila ng tanda Tayo, huwag natin gagawin yan. Halimbawa, ito, bakit kayo naririto? Bakit tayo naririto? Hindi man natin nakita si Lord na namatay sa krus ng Kalbaryo, 2,000 taon na nakakaraan. Ni isa sa atin, walang nakakita. Ni isa sa atin, walang saksi. Wala ni isa sa atin sa kapanawalang ito, nakita natin na si Lord ay namatay sa krus ng Kalbaryo. Ni isa sa atin walang nakakita na siya'y bumangon mula sa mga patay. But still, nandito tayo. Bakit? Because we believe. Naniniwala tayo. May pananampalataya tayo. Kaya nga, kapag tinawag ka ng Panginoon, tinawag ni Lord itong si Gideon, manampalataya ka, huwag mo nang sasabihin, Lord, bigyan mo ako ng tanda. Insulto yun kay Lord. Amen. Kailangan magkaroon tayo ng tinatawag na pananampalataya. At dito nagbilin ang Panginoon kay Akas. Dito tayo magtatapos. Itong si Lord, ang sabi niya kay Akas, Akas, humingi ka ng tanda. Alam niyo kung ano yung sinagot ni Akas? Tignan natin at dito tayo magtatapos. Dito sa ating scriptures sa Isaiah chapter 7, buksan ninyo mga kapatid ko ang ating scriptures at dito tayo magtatapos. Bakit pa natin kailangan ng tanda? Wala ba tayong tiwala sa Panginoon? Value your calling. Kapag tinawag ka ng Panginoon, dakila ang kanyang gagawin. Amen. Verse 10. At ang Panginoon ay nagsalita uli kay Akas na nagsasabi, 11, humingi ka sa ganang iyon ng tanda na mula sa Panginoon mong Diyos. Humingi ka, maging sa kalaliman o sa kaitaasan sa itaas. Tingnan nyo, kanina si Gideon, siyang humihingi ng tanda. Pagdating naman kay Akas, dahil alam ni Lord ang kanyang puso, si Lord pa ang nag-offer. At anong offer ni Lord? Akas, humingi ka ng tanda. Anong gusto mong tanda? Sa kaitaasan ng sa kalangitan
o sa kailaliman ng lupa, humingi ka ng tanda. Si Lord pa nag-offer. Pero tingnan nyo ang pagtitiwala nito si Akas kay Lord. Verse 12, ngunit, sinabi ni Akas, hindi ako hihingi. Pero nalawa mo ito, Lord, gusto ko pong tanda ay ganito. Di ba? Hindi eh. Ngunit sinabi ni Akas, hindi ako hihingi. Ni, tutoksohin ko man ang Panginoon. So matalino itong si Akas. Totoo, katalino ni Akas sa inyo. Kasi pala, kapag humihingi ka ng tanda kay Lord, ito yung pagkakamali ng iba. Mga kabataan, Lord, kung siya na po ang aking magiging asawa, bigyan mo ko ng tanda. Kapag kami magkasama, inalagay ko siya, uulan, kikidlat. At pagkatapos, iikot ang hangin, rose of petals, iikot sa amin na niya. Kung makapag-demand ka kay Lord, wala mo na kung kalapit kayo, wala mo na kung special kaya. Kaya nakamamagatin, wala absent ka pang Domingo. Kung makahingi. Ang hirap sa Tagalog. Eh, pastor, kasi naka-YouTube tayo. Oo nga po eh. Hindi ka naman ganun ka-special kay Lord eh. Nag-absent ka lang every Sunday, ginagawa mo color coding ang pagsamba. Absent ka ngayon, present ka next week, absent ka na, yun ang ginagawa mo sa pagsamba. Ni wala kang alam na Bible verse. Katagal mo ng Kristiyano, hindi mo alam ang John 3:3, marunong pa yung mga nasa Sunday school sa iyo. Oh. Hindi ka mapanalangin. Wala kang pananampalataya. Pero kung makapag-demand ka kay Lord na gusto ko ng tanda, Lord, kung siya na ba ang aking magiging asawa, kung siya na ba ang aking tsuba-tsuba, bigyan mo ko ng tanda, Panginoon. Ano ka? Hindi ka ganun ka-special kay Lord. At saka yung paghingi pala ng tanda kay Lord, yun ay pagtukso sa Kanya. Kasi, you are lacking faith. Pero ang sabi ni Akas dito, tignan nyo, si Lord yung nag-offer, Akas, humingi ka ng tanda niya. Sa kaitaasan o sa kailaliman, humingi ka ng tanda. At ang sagot ni Akas, hindi ako hihingi ng tanda, Panginoon. At hindi kita tutuksohin. Napakadakila ng pananampalataya ni Akas. Anong ginawa ko nung sinabi ni Lord sa akin na ngayon hindi gagaling ka? Oh, ay! Kagandang testimony niya ng Archpas. Itong si Archpas, nang kami, tatlo kami po noon, si Archpas, si Ma'am Lay, at ako, kaming tatlo ang nasa University of Santo Tomas sa UST Hospital. Nung dumating sa kanya yung pagsubok na iyon, maraming naging purpose Archpas. Number one, upang papagtibay ng pagkakatawag din sa akin. Ikalawa, upang lumitaw ang mga masasamang ugat sa iglesia. Napakaraming naging bunga. Ikatlo, naging dakilang karanasan po ninyo ang Panginoon. Nagsalita ang Panginoon kay Archpas. At nagtanong si Archpas at ang sabi niya, mamamatay na ba ako, Panginoon? At kung hindi ako nagkakamali, ako na yung mga alas 9 o alas 10 po ng gabi. Hating gabi na, mga alas 12 na po, no? Nagtanong si Lord, si Archpas kay Lord, mamamatay na ba ako? Sumagot ang Panginoon, hindi. Ipangaral mo ako sa mga kasama mo. Kasi yun ay isang, ang tawag dun sa isang ward. Isang ward. Talagang kapag nandoon ka naman mga kapatid, makikita mong lahat, naka-death sentence. Yung isa, ang laki ng tiyan, parang puputok, kalalaking tao, puputok na dahil, ayun ko, cancer yun o kung ano. Yung isa, magkakaroon ng bypass operation, taga-tapas iyon, kapwa Kapampangan. Lahat ng nandoon yung excuse me, yung pinagsama-sama sa kwartong yaon, nakakalunod sila. Insulto lang kung lalapit yung taga-pulinarya at sasabihin niya, mamili na ko kung pulya kabawahan. Pero parang gano'n na rin. Pero insulto lang. Kaya hindi sila malapit. Pero naka-death sentence na lahat nandun. Kaya nung magtanong si Archpas, Panginoon, mamamatay na ba ako? Sumagot si Lord, hindi. Pangaral mo ako. Anong sakit ni Pastor? Yung sa inyo po, yung sa inyo po, kakaunti lang yung mga nabubuhay. Aneurysm. Pumutok ang ugat sa ulo ni Archpas. At walang ibang nakakita ng pangyayari niyon liban sa akin. Ako lang ang nakakita. Itong si Kim, 18 years ago, maliit pa siya noon, grade 1 ata or grade 2. At yun ay nangyari ng January 7. Inaasikaso sa pagkat si Ma'am Lay nasa school. Inaasikaso ni Archpas ang mga kapatid. Ako rin tumutulong ako. Pero dahil sa panahong yaon, talagang wasak ang mga iglesia. So, lahat ng churches, minamanage ni Archpas sa panahong yaon. Talagang pagod si Archpas. Pero hindi siya nagreklamo, hindi siya sumuko at hindi niya sinabing mapagal na ako, bisa na akong painawa. Hindi sinabi yun ni Archpas.
Pero habang binibihisan niya itong si Kim, sinabi ni Archpass, ay, Anya, kapag-aala na. Hindi sa ministry, sa pag-aalaga ng mga bata. At nang tignan ko siya, kasi narinig ko laki ng boses niya ay, kapag-aala niya. Nasa lababo ko ako. So, binalipit ko. Nang tignan ko siya, talagang para siyang isang krusong bumagsak patalikod. Walang ibang nakakita, no? Siguro bukod kay Kim. Oo, kasi ikaw ninaasikaso ni Daddy, no? So, nandun tayo. Pero bukod doon, wala nang iba. So, nakita ko talagang bumagsak ito si Archpass. At ang kanyang ulo talagang diretso sa tiles. Nang siya magising, mula sa kanyang pagkakawalang diwa, lumipas ang kalahating oras, bigla siyang nagsuka ng tubo at doon kami nag-decide na dadalhin siya sa hospital, sa AMC. And then pagdating doon, ginawa ang mga procedure na nararapat sa kanya, CT scan at kung ano-ano pa. At doon nga lumitaw na mayroong bahagi ang kanyang utak na pumutok ang ugat dahil sa pagkaka-impact sa, imagine, that is tiles, matikas na semento, pumutok ang ugat at kumalat ang dugo sa kanyang ulo. Kaya yung sakit ng ulo, hindi biro-biro Doon mo gagamit yung salitang talagang excruciating pain na hindi siya makahinga ng malalim. Kasi kahit huminga, o kaya umubo ka lang, o kaya bumahin ka lang, manatsing ka mo. Hindi, kasi parang napuputol ang lahat ng ugat mo sa katawan dahil ganun kasakit yung kanyang pinagdaraan. And then, eventually, dinala nga siya sa lahat na yun ay itinakda ni Lord. So, naidala siya sa Manila, sa UST, sa hospital. At tinignan ko, talagang napakaraming nag-attend sa kanyang neurologist, mga senior at yung mga nag-aaral pa lang sa pagka-neurologist at yung mga talagang resident ng UST, tinutukan siya. At talagang pinigay nila at sinabi nila, ayon sa mga resulta ng test, kailangan po talagang buksan ng inyong ulo. Kailangan i-clip yung pumutok na ugat kasi kung hindi i-clip yan, kakalat lalo ang dugo na sanhin ng ikamamatay. Maraming namatay dahil sa kanyang pangyayari. Diyan namatay. Itong, alam ko, aneurysm din itong si FPJ. Kung hindi ako nagkakamali. Maraming, kaya nga sabi nila, survival rate is just 5%. 95% mamamatay. Kasi nga, very complicated ang puso. Ang puso, master na ngayon ng mga doktor Pero yung utang, until today, napakahirap. So ngayon, sabi nila, kailangan po buksan ng inyong utang. At kailangan po niyong ma-angiogram, ipapasok ko nito isang tubo sa inyong puwetan. Imagine, ipapasok, dediretso yan, hindi ka makakagalaw ng 6 na oras. Dediretso yan sa inyong utang, tipid na. So talagang mahirap ang pagdaraanan ni Archpass. Pero tumayo itong si Archpass may nakasulat walang instrumento ang papasok sa iyo. Yes. So nagtanong si Archpass nung ating gabi na, kung hindi ako nagkakamali, 3 gabi or 4 na gabi yan. At sabi ni Archpass, Lord, mamamatay na ba ako? Sumagot si Lord. Yes. At sabi niya, hindi ka mamamatay, ipangaral mo ko sa mga kasama mo. At sinabi ni Archpass sa akin, itayo ko. Nahinong boses, itayo niyo ako, iupo niyo ako. Pinilit niyang umupo, ayaw namin Pinilit niyang umupo. Sabi ko, nanggagawan mo ako. Siyempre, makatakutan ko. Nanggagawan mo ako. Pero ipinilit niya. At pagkaupo niya, itinas niya kanyang kamay. And napakahinang boses lang. Sabi niya, mga kapwa ko may sakit. Makinig kayo Doon nagsimula. At unti-unti, lumalakas ang kanyang boses. Unti-unti, nagiging mabilis ang kanyang pananalita. At nang buksan namin ang aming mga mata, yung iba namin, yung lahat ng nasa kwarto, nakikinig na. At yung isang katabi pa namin, nakaluhod na. Nangyari ang hindi inaasahan. Kasi, kung nasa ganun kang kalalagayan, talagang magbibilin ka na Huwag mong pababayaan si Kim, darling. Huwag mong pababayaan si Kam. Nandun na po ba si Ken no? Wala pa mo, Hindi pa. Gusto niya ito kay Ken. Hindi ka, wala pa. Pati ko si Ken, wala pa? Ay, Kam? So si Kim pa lang muna. Siguro magbibilin. Kung mahinang yung faith, magbibilin ka na. Darling, huwag mong pababayaan itong si Kim. Mahal kita, I love you. I will see you in heaven. Kung ganun lang yun.
pananampalataya. Pero itong si Archpas, binigyan niya ng pagpapahalaga ang kanyang calling. Value your calling. Ano ba ang pagkakatawag sa akin, mga ngaral? Ano ba ang ginagawa ni Lord sa kanyang mga ngaral? Daluyan ng kagalingan. Yes. So ngayon, anong reason bakit hindi ako gagaling? So ginamit ni Archpas, binigyan niya ng pagpapahalaga ang kanyang pagkakatawag. Ano lang nangyari? The next day, dumating ang mga chief neurologists at tinesya at sinabi nila, umuwi ka na pastora niya. Mahal ka ng Panginoon mo. At yun ang pananalitang hindi ko makakalimutan dun sa isang doktor. Ang sabi niya, mahal ka ng Panginoon mo. Amen. Praise the Lord. Hindi sinabi ni Archpas, Lord, bigyan mo ko ng tanda. Kung mangangaral ako, pagalingin mo ko. Hindi eh. Napakatalino ni Archpas na nakagaya ni Akas. Bakit tututuksin ng Panginoon? Bakit ako hihingi ng tanda? Binigyan niya ng pagpapahalaga ang calling ng Panginoon sa kanya. At sinabi pa niya dito sa verse 13, sa ating pagtatapos, verse 13, at kanyang sinabi, dinggin niyo ngayon, o sambahin ni David. Anong ibig sabihin ng dinggin niyo ngayon, o sambahin ni David? Sa atin ito ngayon, o dinggin niyo, mga taga-Christ the Center. Ganyan yan. Maliit na bagay sa inyo ang mamagod sa mga tao na inyong papagurin rin ang aking Diyos. Napakatalino ni Akas. Pinapagod natin ang ating kapwa-tao, pero bakit natin papagurin ang ating Diyos? Simple lang, hihingi ka lang ng tanda. Pero sabi ni Akas, huwag natin pagurin ang ating Diyos. Dakila, buhay, makapangyarihan ang ating pinaglilingkuran. Hindi natin kailangan na ang ating tanda. Lahat ng yan ay mapangyayari. Amen! Yes. Kaya nga kapatid ko, value your calling. Umarap kayo sa inyong mga katabi ngayong oras na ito. Naghaharapan po tayo. Sige, mata sa mata. At sabihin nyo ngayon sa inyong mga katabi, ayon sa salita ng Diyos, ingatan natin, bantayan natin ang ating pagkakatawa. Bigyan natin ng malaking pagpapahalaga ang ating pagkakatawa. Sapagkat narito, mula sa pagkakatawa, tayo ay uuwi sa magiging hirap ng ating Panginoon. Value your calling. Palakpakan natin. Praise the Lord. Salamat sa ating Panginoon Diyos. You get the message? Kaya umaasa ang ating Panginoon. Sa ating lahat, siya umaasa pangangalagaan natin ang pagtawag niya sa ating mga buhay. Amen. Tayo lahat ay magsipagdindig at tayo mawit. Thank you, Lord. Sometimes praise the Lord. Sometimes gently singing our hearts in one accord. Sometimes hallelujah. Sometimes praise the Lord. Sometimes gently singing our hearts in one accord. Salamat po, Panginoon. Thank you, Lord. Ibinigay ang iyong salita, Ama, ngayong umagang ito sa iyong bayan na naririto at sa aming mga kapatid na nanonood ngayong umagang ito at sa mga manonood pa sa recorded broadcast at sa YouTube channel na i-broadcast din ngayong linggo ito. Salamat po, Ama, sa iyong salita na tunay na hindi po namin maaaring pabayaan ang aming pagkakatawa. Nakalulungkot, majority sa iyong bayan sa kapalahunan ni Gideon, most of them, sila'y hindi naging marapat sapagkat hindi nila binigyang pagpapahalaga ang iyong pagtawag sa kanila. 32,000 were called, ngunit iilan lang ang naging tira. 300 were chosen. Sapagkat Ama, sila'y naging matatakutin. At ang iba sa kanila, hindi binigyang dignidad ang pagtawag ng Panginoon sa kanilang mga buhay. Salamat po sa iyong salita na iyong ipinagkaloob sa amin ngayong umagang ito, aming Ama, na ngayon kami naturuan at aming pangangalagaan, aming ipamumuhay, na huwag namin sasayangin ang pagtawag ng Diyos sa aming mga buhay. Sapagkat Ama, papaano namin maaabot ang pagiging hirap kung sa pagtawag pa lamang ito'y aming pinababayaan na. Ngayon, aming babantayan ang aming pagkakatawag upang ito'y huwag mailipat sa iba. Wala kami may pagmamalaki. Kailangan namin pangalagaan. Kailangan kami maging kapag-ipakinabang sapagkat narito marami ang nakapila sa aming likuran. Pero ayaw namin mawala, Lord, ang aming pagkakatawag. Kaya
we have to value our calling. Gagawin namin ang lahat upang aming maipakita po sa inyo, Lord, na narito kami ay marapat sa iyong pagpili. Kaya naman, ang bawat kapatid ko na narito, simula ngayon, kami lahat ay magsisikap, say Amen, na kami lahat ay gagawa ng dakila sa iyong harapan upang aming mapatunayan na iyong pagtawag sa amin ay hindi sa walang kabuluhan, kundi sa dakilang kabuluhan. Dalangin ko, Ama, na simula ngayong araw na ito, patuloy po kayong magpadala ng mga dakilang kamanggagawa sa iglesia na ito. Patuloy po kayong magdala ng laksa-laksang kaluluwa sa bakuran ng Christ Center. Sapagkat naman, lahat ng ito, kung sila'y magsikap, kaming lahat ay magsikap, kami po ay magiging bahagi ng isang dakilang ministeryo na iyong itinakda para sa hinaharap ng Christ Center. At hindi lang kami, Ama, kundi maging ang mga nanonood kung kanilang tanggapin ang katotohanan, kung kanilang ipamuhay ang iyong salita, kung gawin ang nasusulat na sinabi ng Panginoon, mabuhay kayong lahat sa kasasakdalan. Kung sila'y maging kakampi sa bagay dito, Ama, kami lahat ay magsasama-sama sa pagtataguyod ng Body of Christ sa bansang Pilipinas at pagkatapos nito ay sa buong isang katauhan. Kailangan matupad ang bagay dito, ngunit it begins sa bakuran ng Christ the Center. Yes. Salamat po, Ama, sa dakilang katotohanan nito. Kaya naman, patuloy mo pong pagpalain ang iyong lingkod, ang aming mahal na Archpass, sapagkat siya'y iyong pinili at pagkatapos mula sa kanyang pagkakatawag, siya'y naging hirang sapagkat kanyang binigyang pagpapahalaga ang iyong pagtawag sa kanya. Sa kanyang kasalukuyang edad, marami sa kanyang mga kasamahan or contemporary, sila'y nakatulog na at ang iba ay nag-retire na. Ngunit ang sabi ng iyong lingkod, bakit ako mag-retire? Meron bang pagtigil sa paglilingkod sa Panginoon? Meron ba siyang itinakdang edad upang kami magpahinga? Samantalang ang tunay na kapahinahan ay ang paglilingkod sa aming Diyos. So bakit kami titigil at bakit kami magpapahinga? Sa bagay nito, Ama, pagpalain mo ang iyong mahal na lingkod, ang aming mahal na Archpastor, at sa kanila, ang iyong mahal na propetisa, at sa aming lahat na nasa kanilang likuran, narito po, aming pangangalagaan ang iyong pagtawag sa aming mga buhay. Hindi po namin sasayangin, kundi bibigyan namin ng greatest value upang kayo po, Panginoon, ay patuloy na maparagalan sa aming mga buhay. Salamat po, Ama, sa iyong salita ngayong bagay nito. Pagpalain mo ang kabuhayan ng iyong bayan. Ang lahat ng tapat, ang lahat ng kapangipakinabang, at ang lahat ng iyong nagagamit, Ama, patuloy mong tulungan, patuloy mong pagpalain. Tunay nga, sila na nagbubunga ay patuloy mong aalagaan upang lalong magbunga, kagaya ng nasusulat. At ang mga nagpapabaya, Panginoon, dalangin ko po, sila'y magising mula sa kanilang pagkakamali, sila'y magising mula sa kanilang pagkakahimbing, na narito, hindi marapat pabayaan ang pagtawag ng Panginoon sa aming mga buhay. Walang sakit ang mananatili sa iyong bayan, say Amen. At maging kayong mga nanonood ng live broadcast nito, maging ng recorded broadcast, kung inyong pinakinggan ang salita ng Panginoon, hindi na natin kailangan ng tanda. But when you believe, kung kayo'y nananampalataya sa salita ng Panginoon, kayo'y gagaling mula sa inyong mga sakit at karamdaman. Yes. Hindi namin kayo kakilala, pero kakilala kayo ng ating Panginoon sapagkat lahat ay kanyang batid. Hindi namin kayo maabot, pero ang Panginoon kahit kanyang abutin sa iyong pinakalagayan. Ikaw ba ay nasa kasasadlakan ng iyong mga suliranin? Ikaw ba ay nasa deathbed ng iyong hospital? Narito, may magagawa ang Diyos sa iyong buhay. Manampalataya ka lamang, kapatid ko, ang Panginoon ay may magagawa sa iyong buhay. Tanggapin niyo ang katugunan ng inyong mga suliranin. Tanggapin ninyo ang kagalingan ng inyong pangakatawan. Mula sa ulo hanggang talaktakan, ang Panginoon ay nagpapagaling ngayon sa mga may pananampalataya. Salamat po, Ama. Ngunit higit sa lahat, ang iyong bayan na narito, na nakaunawa ng iyong salita, kami lahat ay mananatiling buhay hanggang sa araw ng rapture, sapagkat kami maglilingkod hanggang sa iyong pagparito, aming Panginoon. Yes, salamat po, Ama. Makikita namin, mararanasan namin
aabutin namin at aming matitikman ang kabutihan ng Diyos sa Christ the Center. Salamat po, Ama. Bakit mangyayari ang lahat ng ito? Sapagkat aming binigyang pagpapahalaga ang pagtawag ng Diyos sa aming mga buhay. Ama, pagpalain mo po ang bansang Israel. Huwag mong pababayaan. Pagpalain mo po at tulungan ang aming mga bansang Pilipinas sapagkat ito'y bansa mo na rin. Saklolokan mo po ang aming pamahalaan. Bigyan mo ng tapang ang aming Pangulo at isang magaling kaisipan upang kanyang maiwasan ang lahat ng masasama sa pamahalaan at sa aming lipunan. Gamitin mo po siya, Lord, sa ikabubuti ng aming mahal na bansa. At narito, kami naman na nasa Crisis Center ay patuloy na tutulong para sa ikabubuti at ikaayos ng bansang Pilipinas. Hindi man nila nalalaman ang aming ginagawa, ngunit ginagawa namin ang aming katungkulan. Hindi na namin kailangang sumali sa politika, ginagawa namin ang aming katungkulan. And our responsibility is to pray for our country. Salamat po, Ama. Ngunit higit sa lahat, ang pagtatagumpay ng kabuuan ng Crisis Center, ang pagtatagumpay ng fivefold ministry, ay patuloy na inaakit. Pagpalain mo po ang lahat ng iyong mga levita. Pagpalain mo ang lahat ng gumagawa ng patago at tahimik. Narito ang ganti mo ay patuloy na sa kanila. Salamat po, Ama, sa pagtatagumpay ng umaging ito at ng buong maghapon. Sapagkat iyong pabulit pasasalamat ngayon at sa mapawalang hanggan sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. At ang lahat na nagpapahalaga sa pagtawag ng Panginoon ay magsabi ng Amen.